2 piso kada litro ang nakikita ng Department of Energy na posibleng taas presyo sa produktong petrolyo sa Pilipinas sa susunod na linggo. Sa gitna po yan ang tensyon sa Middle East at bukod pa riyan ang taas presyo na nakaambang ipatupad bukas. Saksi si Ian Cruz. Sa ikatlong araw ng palitan ng atake ng Iran at sanib-puwersa ng Israel at Amerika, natamaan ng drone ng Tehran, kabisera ng Iran, ang isa sa oil refinery sa Saudi Arabia. Isinara ng oil company na Aramco ang Ras Tanura Refinery na tumatayong critical export terminal para sa krudo ng Saudi. Dahil sa krisis ngayon sa Middle East, apektado ang presyo ng mga krudo. Bukas, may taas presyo rin sa mga produktong petrolyo, kaya ang mga motorista nagkukumahog na magpa-full tank. Tataas yung kita ng gasolina. Ngayon, kailangan natin magdoble kahit na lang para kumita palalo. Magpa-full tank na ako, sir, kasi tataas yung gasolina natin bukas kasi may gera sa Middle East. Pero paglilinaw ng Department of Energy, hindi pa kasama sa oil price increase bukas ang epekto ng gulo sa Middle East. Pero posible raw maramdaman ang epekto nito sa susunod na linggo. Lalo't Iran ang may kontrol sa Strait of Hormuz na bahagi ng katubigan sa Middle East. Ito dumadaan lahat ng langis at iba pang delivery mula Iraq, Kuwait, Qatar, United Arab Emirates at Saudi Arabia. 20% yan ng supply ng langis sa mundo. Dahil sa gulo, mayigit 100 barko ang ayaw munang dumaan sa Strait of Hormuz. Sana hindi mag-panic buying, no? For now, wala pa hong actual report na may na-damage na oil facilities doon. Ang threat ngayon ay yung avoidance ngayon for the meantime ng mga shipping company na dumaan doon. Hindi pa tiyak pero sa tingin nila, posibleng 2 piso kada litro ang magiging taas presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na linggo. Patuloy raw ang monitoring ng DOE. Pinulong na ng kagawaran ang mga oil company para tiyaking nasusunod ng mga ito ang minimum inventory requirement. Hindi po siya nakadisenyo ng prolong na supply problem. If there will be really a supply problem, hindi na lang ho Pilipinas yan. Globally ho ang magkakaproblema. Sakaling magmahal ang langis, pwede itong makaapekto sa palitan ng piso kontra dolyar. Posible ring tumaas ang presyo ng mga bilihin at ang pamasahe. Ayon naman sa ilang transport groups, makikipagpulong sila sa LTFRB sa darating na linggo para pag-usapan ang pagtaas ng pamasahe. Napapanahon na pag-aralan na po ng mga mambabatas natin. Kasi ang isang problema po natin yung deregulation law dahil masyado naman pong parang unfair naman po sa amin. Kami po pag magtataas ng pamasahe talagang dumadaan kami sa butas ng karayom. Pero ayon sa Malacanang, nakausap na nila ang Department of Transportation ukol sa fuel subsidy. Nakausap po natin mismo ang DOTR. Meron po budget pa, 2025, na 2.5 billion pesos. Ito po ay naibigay na po sa LTFRB. Nagkaroon na po ng instruction sa mga road sector to finalize documentation and processing of the continuing 2025 fuel subsidy. In that way, once the world market reaches the $80 per barrel of crude oil, they can immediately start distribution to qualified beneficiaries. Isa sa mga posibleng maapektuhan ang mga produkto mula China na umaasa sa langis mula Middle East. China pa naman ang numero 1 ang pinagkukunan natin ng mga produkto. Kaya para sa ekonomistang si Professor Emmanuel Leico, dapat ngayon pa lang kumilos na ang gobyerno. Ngayon pa lang, gumawa na tayo ng paraan para makapagtipid sa paggastos ng petrolyo o paggamit ng petrolyo. Magtingin din tayo kung saan pa tayo pwedeng makakuha ng petrolyo na hindi nagdadaan sa Strait of Hormuz. Git din ni Senate President Tito Soto, dapat bantayan ang mga nangyayari sa Middle East. There might be security issues, di ba? Sapagkat marami rin tayong iba't ibang mga relationship with the United States, with Israel, with other countries, no? So
Dapat talagang close monitoring. We should be very vigilant about what's happening in the Middle East. Kasunod ng pag-atake ng Israel at Amerika sa Iran, pinaulanan ng Iran ng missiles at drones ang mga bansa sa Middle East kung saan may US base. Ayon sa mga otoridad sa Pilipinas, walang dapat ikabahala sa seguridad ng bansa. 7,000 kilometro nila ang layo ng Pilipinas sa Iran at 2,000 kilometro lang ang kayang abutin ng missile nila. Ang EDCA sites naman sa bansa, pinagagamit sa mga militar ng Amerika pero pagmamayari ito ng Pilipinas. They have no proxy, state or non-state actors in the Southeast Asian region that could be used as staging areas. Ayon naman sa Department of National Defense, handa silang makipag-ugnayan sa Senado pero hindi raw kabilang ang Pilipinas sa anilay theater of conflict. Wala rin daw direct threat sa Pilipinas o sa mga pasilidad sa bansa ang nangyayaring gulo sa Middle East. Hindi raw banta ang Pilipinas sa Iran. Nilinaw rin daw ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi gagamitin ng mga EDCA site para sa kahit anumang offensive actions. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.